pala yung scooter pag naputulan ng belt, no? Biglang magrevolusyon ng malakas tapos ayaw na niyang tumakbo. At ito yung nangyayari sa amin ngayon kaya pinarada na lang namin sa gilid ng daan yung motor. Gusto kong buksan yung panggilid para ma-confirm ko, no? Chinek ko yung U-box pero yung tools ito lang talaga, dalawa. May nakontak ka ba? Nag-ikot-ikot ako sa paligid, naghahanap ako ng tools kung saan ako makahiram. Motorcycle na pen, white chow. Wo, surely, wo. Hindi ko alam sabihin kung paano sabihin yung manghiram ako. Hindi talaga kami nagkaintindihan. May nakita akong screw na mahaba. Hindi ko alam kung magagamit ko to doon, no, sa pag-aayos. Tapos binalikan ko si Madam Leng. Sabi ko, maghanap ka na makontak na makarescue sa atin. Grabe, di ko na alam anong gagawin ko, no, kasi may hinahabol kasi kaming oras kasi may nag-aantay sa amin. May pictorial kasi to si Madam Leng. Kumuha ako ng bato, no, at unti-unti kong pinukpok tong mga bolt. Pero as expected, di talaga matatanggal yan, no. Ano ako, si magician. Sayang ang airport. Buti na lang dumating si Tebs. Kung wala, nako nga. Thank you. Nako, lagpas langit talaga aming pasalamat, no, kasi malayo talaga to sa bahay pa. Kapunta kasi kami bandang dagat. May dala pa nga siyang downy. Sabi ko, hindi na kailangan downy dito, Tebs. Baka malubat mo, makicharge ka na lang dyan pag malubat. Lahat talaga ng tools niya, dinala, pinahiram sa amin. May dala pang charger. Kasamahan ko pala siya sa trabaho dati sa Pintong. Kaso lumipat na siya dito sa Tainan. Mahilig din siya sa motor. Kaya alam niyo naman, pag mga taong mahilig sa motor, magkakasundo talaga. Nako, kung di dumating si Tebs, nako, magtulak talaga kami pauwi ng bahay. Dumating ka, binabato na yung gamit na bato mo. Dali ko nang binuksan yung panggilid, no, para malaman ko kung anong nangyari. Belt, puta, durog. Ito na nga, nadurog yung belt, as in, parang kinain ng, daga. Kailan, di ba naman napalit tayo? Kailan? Grabe, parang may house, tibulan mo. Wala, patay na. Sa bulak. Palitan mo na ng palitan mo na ng... Nagkagulo na kami ni Madam Leng kasi as in nadurog, tapos yung mga bula nagtalsikan, tapos tingnan nyo yung belt, oh. Grabe talaga, oh. Tapos nagwonder ako, paano nangyari, anong dahilan, bakit naputol yung belt. Kasi bago naman yung belt, tapos naputol. Pero syempre, bago ko tuklasin yan, kailangan ko munang makagawa ng paraan para makarating kami sa aming pupuntahan. Bola, 3 lang, tapos may kanto pa. Wala nang choice kasi Try lang natin kung kaya to. Buti na lang sinamahan ng belt ni Tebs yung mga tools na hinatid niya sa akin. At nilagay ko yung 3 bula na tira dun sa nadurog na mga bula. May 12 kilometers pa kami papuntang Anping Beach. Beach. Ano ba yun, oy? Basta, dagat. At nung natapos ko nang ikabit, pinaandar namin try. okay daw. Okay na. Ayun na nga, sinakyan namin yung motor kahit nag-alangan kami kasi baka maputol ulit yung belt. Patay na talaga kami. Magtulak talaga. Pero okay naman siya. Nakarating naman kami kahit 20 lang yung takbo namin. Nung pagkadating namin, nag-umpisa na nga silang mag-makeup. Shoutout pala kay Madam Rose, no? Pakipollow pala ng kanyang page na Touch by Castle. Isa pala si Madam sa pinakamabait na nakilala ko dito sa Taiwan, no? Bibira lang kasi sa tao dito ang may puso at tumutulong sa kapwa. Kasi yung iba kasi pera-pera. Sad but true. Kaya big salute sa mga taong may malasakit talaga, no? Habang di pa nag-umpisa yung pictorial ni Madam Leng, no? Gusto kong tingnan ulit yung panggilid, no? Kasi malayo pa talaga yung uuwian namin pagkatapos dito. 25 kilometers pa talaga. At tumawag din si Tebs sa akin na pinadalhan din pala niya ako ng bola. Di ko lang nakita, no? So naisipan ko siyang ikabit. Pero bago ko siya kinabit, inalam ko kung ano ba talaga yung nangyari dito. Bakit nagkaganon? Medyo matagal na rin tong panggilid na to. Simula nung nabili. Mga 1 year na siguro tong ginamit ni Madam Leng. So nakita ko to, no? Naputol. So inalam ko kung saan to nanggaling. So dito siya, no? Ewan ko anong tawag dito. Puli ba to? Galing siya dyan, tapos tumalsik, tapos naputol kasi. So ganito kasi siya, ewan ko anong tawag ng mga animal na to. Slider piece pala. So yung naputol, stopper yun siya ng slider piece. So 3 yung slider piece, so 3 din yung stopper. Yung isa na stopper yung naputol. Hindi ko alam kung yan ba yung dahilan kung bakit naputol din yung belt namin, no? Hindi talaga ako expert sa panggilid, guys. So sinong mga marunong dyan, kayo na mag-analyze. Basta ang importante makauwi kami nito. So binalik ko siya, tapos yung mga bula ni Tebs, kinabit ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ako sumama kay Madam Leng, no? Kasi may kainan daw. Ang sarap ng mga ulam, no? Kasi ako marunong magluto, kaya manghitch na lang tayo ng mga pagkain. Mahihain talaga ako, guys, pero patay gutom din ako. Kaya nalilito ako minsan between patay gutom and mahihain. Pagkabusog ko, no? Ginawa ko na aking tungkulin. Ako yung tagapayong ni Madam Leng. Mainit kasi dito sa dagat ba. Habang nagpapayong ako sa kanya, no? Inisip ko talaga yung motor niya kung makauwi ba talaga kami ngayong araw. Kasi nga wala nang stopper yung, ewan ko, animal na yun, ang pangalan
yan. Baka maputol ulit. Wala na talaga kaming belt na extra. Sabi ko, busog pa ako, pero kumuha ako ng pagkain tapos nagtago ako at doon ako kumain sa sulok. Ang sarap talaga ng mga ulam. Mayain talaga ako guys, kaya binalot ko na rin yung tira nilang ulam no, para dalhin ko sa bahay. Ang ulam na to, pang pasok. Pagkadating pala namin sa bahay, hinanap ko yung stock na puli ni madam. Kasi nagpalit kasi siya ng aftermarket 1 year ago. Sabi ko sa kanya, back to stock muna kasi nasira na. At tinanggal ko na naman to ulit no. Buti na lang talaga may power tools na padali yung pagkalas kabit ko nito. Sa pagtanggal ko ng cover, mainit no. Kasi nagmamadali ako kasi uwi pa akong pinto. Nakita ko agad tong slider piece, tumalsik na naman. Kasi nga diba naputol na yung stopper. Stock is good. Sure. Stock is good na daw. Pero in fairness, okay din naman yung panggilid na nabili ni Madam Lee. Hindi ko na lang din pangalanan no kasi yun din yung panggilid na gamit ko eh. Okay naman siya sa akin. Nung unang kabit namin ito, gustong-gusto namin kasi nakuha namin yung tono ng panggilid. Malakas yung arangkada niya at nadadagan konti yung top speed nito from 128 to 136. Pero hindi yan GPS na speedometer ha. Tingin ko medyo advanced din yung speedometer namin kasi nagpalit kami ng maliit na gulong sa harapan. Pero ramdam namin yung improvement nung nagpalit kami ng panggilid. Pero syempre, wala talagang forever kaya ito ngayon nasira na siya. Nagbili kami ng mga bagong bola kasi ang tanga ko, pang force yung nabili ko. Racing 150 yung motor namin. Nilinisan ko din yung panggilid ni Madam no. Sinabon ko ng shampoo para kung maputol ulit yung belt, at least mabango. Ito yung stock na pulley ba tawag nito? Basta yan, wala ng slider piece. Nilagyan ko nga ng konting grasa yan kasi yan yung basta ang hirap naman explain. Basta yan na yun. Hindi ko kasi alam ng mga pangalan, mga hayop na yan. At kinabit ko na. Stock is good muna to si Madam no. Gusto din kasi nito racing. Pagkatapos kong kinabit, di na kami nag-testing. Basta yun na yun. Update na lang ako ulit pag masira ulit. At umuwi na ako sa amin sa pinto. Yun lang. Thank you for watching.